Leave them alone and they will come back to you. Ito po ay katagang madalas na rin po nating ibinablog mga utol. Kadalasan din po nating inilalagay sa mga quotes natin. Kasi po, effectively mga utol, napakarami po kasing nagsasucceed kung halimbawang simpleng iiwanan mo na lang yung ex mo. Pababayaan mo siya doon at ipaparamdam mo sa kanya na kayo nga po ay nakaregain na po ng power, emotional stability, and so on. Today mga utol, ito po ang napili nating i-discuss. Kasi nga po in the past few weeks, ang dami pong nagtatanong kung halimbawang siya nga po ba ay magno-no contact, iiwanan na lang po niya, walking away mga utol ng kanyang ex, ay marirealize po kaya niya ang lahat-lahat? Opo mga kapapong. At ako na rin po mga utol na nagpapatunay dito. Dahil nga po sa napakaraming advantage at talaga naman pong tulong na pwede pong mangyari. Ito rin po kasi ay magiging opportunity mga utol para sabihin na natin medyo maibalik po natin yung ating stability, ating lakas. Kasi kung halimbawang kayo nga po ay pupwersa or magkakabalikan kaagad ng ex mo na hindi ka pa ready mga utol, katulad ng lagi ko sinasabi, tayo po most likely ay mag-fail din. Kasi syempre hindi pa po healed yung both side. Maaring kayo sa palagay mo ay parang okay ka na mga utol, paano yung ex mo? Kailangan ito po ay balanse. Kaya kung kayo nga po ay aalis muna, iiwanan mo siya, ang daming pwedeng maging benefits and advantage. Plus the fact mga utol na mariregain mo nga yung inyong composure, may babalik mo yung sarili mo. Kung saan kayo nga po ay magiging kamahal-mahal uli at hindi na nga po parang depressed sa paningin niya. Number 1 on the list mga utol kung bakit ito po ay papabor sa iyo, an opportunity syempre para ma-miss ka ng ex mo. Alam naman po natin, being in a relationship in the past, syempre po may nakasanayan siya na tinatawag nga po nating repeated exposure mga utol. Kung saan alam niyang kayo nga po ay tumatawag ng ganitong oras, na alam niyang pag may sakit siya, bumibili ka kagad at nag-e-effort para sa kanya mga utol. Lahat-lahat yon mga kapatid na na-display o naiparamdam mo na sa kanya noong nakaraan, ay sadyang iisipin niya pagka kayo nga po ay nawala or lumayo. Leaving him or her alone mga utol, space, time, silence. Lahat ito mga utol ay magiging pagkakataon ng ex mo para maalala yung mga positive things na nangyari sa inyo. Ganito po kasi ang mangyayari psychologically mga utol. Pagka kayo po ay lumayo, iniwan mo siya mag-isa doon. At inisip mo nga po muna yung sarili mo. Lahat ng mga negatibo na sumira sa relasyon at patuloy na parang anay na sumisira sa relasyon mga utol ay unti-unti magsasubside. And then, positive things mga kapatid will arise or remain. Paano mangyayari yon kung halimbawang ang pakiramdam niya ay nandyan kayo? Ang pinaka-requirements kasi nito mga utol, kailangan mong mawala. At mas magiging mabilis na paraan yon mga utol for your ex to remember the positivity or positive side nga po ng relationship ninyo. Number 2, an opportunity mga utol para humakbang muna palabas, step outside ang ex mo tungkol do sa pressure, problema, tension, struggles nga po ng relationship. Kaya nga po kayo naghiwalay. At bakit kailangan natin to mga utol? Kasi mas magiging mabilis na opportunity yon para makita po niya kaagad yung value mo. Kasi di ba, pagka nawawala ang isang tao, isang bagay, doon mo nga po nakikita ang tunay na halaga nito. Kasi kahit sabihin na natin na siya po ang dumper mga utol at kayo nga po ang dumpy or the other way around, hindi naman pwedeng wala yung kahit papano wounds or pain or sabihin na nating emotional distress na mafe-feel. Kung halimbawang kayo po ay aalis, ito po ay kakalma. At alam naman po natin, basic na basic, pag ito po ay kumakalma, nanuneutralize, di syempre nakakapag-isip po na mabuti ang isang tao. Anong ibig sabihin nun pag kayo po ay nakakapag-isip na mabuti? Gumaganda yung pakiramdam nyo. Kaya nga mali mga kapatid na habang ang ex mo ay nasa magulong sitwasyon, na pe-pressure ay binabagabag mo. Natural ang ibabato niya sa iyo mga utol ay negatibo din. Para kang tinitirador ng problema. Ganon ang gagawin ng ex mo mga utol pag siya po ay naguguluhan. Kaya kailangan nating ibigay ang moments na to. You need to leave your ex alone mga utol in order para ma-process po niya ito na mabilis. Alam kong pumapasok sa isip mo, nararamdaman mo, or basically iniisip mo nga na may kailangan kang gawin, na ikaw ang hero, na ikaw ang sasagip, na ikaw ang inihintay ng ex mo. Ako na po magsasabi kapatid, hindi po. Sa kasalukuyan kasi dahil negative nga po ang pakiramdam niya sa relationship, 99% tayo po ang ayaw niyang makita or makausap.
Masakit man tanggapin, pero dapat maging knowledgeable tayo mga utol na pagkuha ng X o pagbalik ng X ay kailangan nasa positioning o nasa tamang panahon. Ngayon na ganito ang nafe-feel with frustrations, alam naman po natin na hindi pwedeng ipilit ang isang sitwasyon pag ganito po lalo ang nararamdaman. Kaya ang pag-iwas, paglayo, leave them alone mga utol ang sadyang makakatulong sa'yo kung meron kang objective na ayusin ang dati. Next, an opportunity syempre para maging attractive once again sa ex mo. Alam natin na pag ito po ang nangyayari, wag na po tayo maghanap ng kung ano-ano pong pinanggalingan nito mga utol. Isa sa mga major or main reason nito is yung drop of attraction. So ibig sabihin mga kapatid, isa din po ito sa dapat natin pagtuunan ng pansin. So yung pagiging attractive once again ay pwedeng makatulong sa iyo para ma-win back mo ang ex mo. Pero hindi mo yan magagawa ngayon. Kailangan mong i-reset ang relationship. Kaya nga po yung paglayo natin, attractive yun. Bakit hindi po natin bigyan yon ng pagkakataon? Next, sa mga pwedeng maging advantage kung kayo nga po ay lalayo, may paparamdam mo sa ex mo na na-overpower mo siya, na na-outgrow mo siya mga utol. Malaking tulong yon. Hindi lang dahil magiging attractive ka, pero magiging chance din kasi to mga utol para bumaba yung ego ng ex mo. Alam naman po natin na kung ang pakiramdam niya ay nandiyan ka, tataas ng tataas, mabubus yung kanyang pride. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay distance, iiwanan mo siya mag-isa doon, sigurado pong bababa yun. Kasi ang mararamdaman niya, wala na po siyang dapat pagmataasan. Kasi wala ka na eh. Last mga utol, sa mga advantage at pwedeng benefits kung halimbawa kayo nga po ay lalayo, ay may i-orchestrate or may i-stage mo utol, yung tinatawag na reconnection. Tinuturo ko yan sa mga vlogs o sa mga coaching session ko, yung tinatawag na GNR. Alam natin mga utol na yung R ay napaka-importante. Reconnection o re-establishing communication. Paano natin may stage ito mga utol kung halimbawang magulo yung sitwasyon? Alam naman po natin kahit kumuha ka ng napakagaling na direktor or napakagaling na magfa-facilitate o tutulong sa iyo mga utol, mahihirapan po siyang i-stage or i-orchestrate yung pagbabalik mo kung halimbawang ang ex mo ay naguguluhan at na-frustrate nga po sa situation. Kailangan po nating gumawa ng eksena. Kailangan ma-stage po yung pag-reconnect natin. Madalas kong biro o sabihin, paano magre-reconnect kung hindi ka pa nagdi-disconnect? Meron pong kahulugan yun logically mga utol. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon ng puwang sa gitna para nga po makapasok tayo or simply we can make a strong comeback sa kanya. Yan na po mga utol, as a guide, ang kailangan muna nating gawin basically para maibalik mo ang ex mo. Huwag po muna tayo magmadali at mag-focus. Kanina mga kapatid, meron akong kinote sa aking Facebook account na sinabi ko nga po doon na hindi mo makukuha sa madalian ng ex mo. Kailangan mo po ng tamang diskarte. At kung mababalikan nyo po yung mga dating videos natin mga utol, ay itinuturo ko doon yung tinatawag na timing and positioning. Kailangan mo yon kung meron kang objective na siya po ay ibalik.